Nagtataka ka ba kung bakit may mga taong biglang nawala sa buhay mo? Maaaring sila ay isang mahalagang bahagi ng iyong buhay o isang taong halos hindi mo magagawa ng wala, ngunit nawala sila sa isang kisap mata. Naiintindihan ko kung gaano nakakalito na makita ang isang tao sa buong paligid mo isang minuto, pagkatapos ay sa susunod na sandali nawala sila sa hangin. Huwag mag-overthink ito. Palaging may dahilan ang lahat ng nangyayari sa mundo. Kaya't samahan mo ako habang tinutuklasan natin ang pananaw sa banal na kasulatan kung bakit inaalis ng Diyos ang mga tao sa iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel na ito at manatiling konektado para sa higit pang pagbabago at epekto ng mga video. I-click ang notification bell para makatanggap ng mga update kapag nag-upload kami ng bagong video sa aming platform. Mga minamahal, nauunawaan ng Diyos ang kahalagahan ng mga relasyon, at kadalasan ay dinadala niya ang mahahalagang relasyon para sa ating kapakinabangan. Gayunpaman, kung minsan ay inaalis niya ang mga tao sa ating buhay para sa mga tiyak na dahilan. Maaaring hindi mo maintindihan kung bakit, ngunit makatiyak na ang kanyang mga iniisip para sa iyo ay para sa kabutihan at hindi para sa masama. Hindi ka ihihiwalay ng Diyos sa isang taong lubhang kapaki-pakinabang sa iyong kapakanan dahil lamang sa gusto niyang parusahan ka. Sa lahat ng ginagawa niya may dahilan. At ngayon, aalamin natin ang 7 dahilan kung bakit inalis ng Diyos ang mga tao sa iyong buhay. Numero 1, kapag nagbago ang iyong season. Alam ko kung gaano ito kahirap, ngunit ang ilang mga tao ay hindi kailangan sa bawat yugto ng iyong buhay. Maaaring hindi sila nagkakamali, ngunit kapag natupad na ang kanilang misyon para sa iyong buhay, kailangan na nilang umalis para madala ka ng Diyos sa susunod na antas. Sinabi ng Diyos kay Joshua sa Joshua 1:2, si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon, ikaw at ang buong bayang ito, humanda ka sa pagtawid sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ang mga Israelita. Si Moises ay isang mahalagang bahagi ng buhay ni Joshua, tinuturuan siya sa lahat ng mga yugto ng pamumuno. Si Joshua ay higit na isang anak ni Moises, ngunit sa isang punto, kinailangan ng Diyos na kunin si Moises upang makapasok si Joshua sa layunin ng Diyos para sa kanyang buhay. Alam ng Diyos na tungkulin ni Joshua na pamunuan ang mga anak ni Israel sa lupang pangako. Ngunit habang nanatili si Moises, mas naantala ang layuning iyon. Ang Diyos ay hindi isang sentimental na nilalang na hahadlang sa kanyang layunin na gawing komportable ka. Bukod dito, ang anumang pagkaantala sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay ay nagreresulta sa isang pag-urong sa iyong buhay at kapalaran at maaaring makaapekto sa kapalaran ng iba. Kaya kapag inalis ng Diyos ang mga tao sa iyong buhay, masasaktan ka, at maaaring hindi mo ito agad-agad na nasiyahan, ngunit para ito sa iyong kapakanan. Sa maikling panahon, mauunawaan mo kung bakit at kahit na sana nangyari ito ng mas maaga. Dapat mo ring maunawaan na ang ilang mga relasyon ay maaaring permanente, ngunit isang malaking bahagi ng mga tao sa iyong buhay ang kailangang iwan ka balang araw. Isipin kung gaano kayo kalapit sa iyong mga magulang, kapatid, kaibigang iyon noong kolehiyo, at napakaraming iba pang kamangha-manghang mga taong nakipag-cruise sa landas. Ngunit ngayon, ang distansya ay patuloy na lumalawak sa araw. Bakit? Dahil kailangan mong lumaki, at hindi ka maaaring lumago kapag may mga taong umaaligid pa rin sa iyo. Ang kumpirmasyon na nasa bagong panahon ka sa iyong buhay ay ang pagkawala ng dating kalidad na relasyon. Payagan silang umalis para ma-maximize mo ang lahat ng nasa stock ng Diyos para sa iyo sa iyong bagong season. Pangalawa, kapag nais ng Diyos na putulin ka upang mamunga ng mas maraming bunga. Kapag inihahanda ka ng Diyos na mamunga ng mas maraming bunga, pinuputol niya ang mga taong hindi na dapat nasa iyong kinabukasan. Kadalasan, ang Diyos ay maaaring umasa ng marami mula sa iyo sa ministeryo, negosyo, o karera na iyong pinapasukan. Gusto niya ang pinakamabuti para sa iyo, at alam niya na may potensyal kang maging mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Ngunit hindi mo ito nakikita dahil mayroong isang tao sa iyong lupon na nakakagambala.
Ang taong iyon ay nagpapakampante sa iyo at nagmumungkahi na ikaw ay gumagawa na ng mabuti, na nagpaparamdam sa iyo na hindi na kailangang magsikap para sa higit pa. Kaya nga alisin sila ng Diyos para makita mo na makakamit mo ang higit pang mga pambihirang tagumpay. Minsan, maaari silang maging tulad ng isang tabing na humahadlang sa iyong pananaw sa pagtingin sa hinaharap. Tignan natin kung ano ang nangyari sa kaso ni na Abraham at Lot. Sa Genesis 13:14 sinasabi ng Biblia. Sinabi ng Panginoon kay Abram pagkatapos na humiwalay si Lot sa kanya, "Itaas mo ang iyong mga mata mula sa iyong kinaroroonan at tumingin ka sa hilaga at timog, silangan at kanluran. Ang lahat ng lupain na iyong nakikita ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga supling magpakailanman." Si Abraham ay naninirahan sa lupain iyon sa loob ng maraming taon, ngunit hindi niya nakita ang posibilidad na magkaroon ng ganoon kalaking bahagi nito, dahil si Lot ang tabing na humadlang sa kanya na makita ang kanyang mga katotohanan sa Diyos. Ang naiisip lang ni Abraham noong nasa paligid si Lot ay kung paano niya haharapin ang alitan sa lupa sa pagitan ng kanyang lingkod at ng alipin ni Lot. Ngunit nang maghiwalay sila, napagtanto ni Abraham na mas mahalaga pa pala siya kaysa sa pakikipag-ayos niya kay Lot. Kapag ang ilang mga tao ay inalis sa iyong buhay, ang Diyos ay naghahayag ng higit pa sa kung ano ang kanyang tinawag na gawin mo. Ang ilang mga tao ay maaaring hadlangan ang iyong mga tainga sa pagdinig sa kung ano ang sinasabi ng Diyos o takpan ang iyong pananaw upang makita ang iyong mga katotohanan sa Diyos. Palaging unawain ang pangunguna ng Diyos sa bawat panahon ng iyong buhay, at kilalanin na ikaw ay tinawag para sa isang layunin at inaasahan ng Diyos na magbunga ka at matupad ang iyong tungkulin. Panahon na upang ihinto mo ang pagpapahintulot sa mga hindi kumikitang relasyon na panatilihin kang mai-relegate sa isang partikular na lugar. Maaaring hindi mo alam o nakikita ito, ngunit huwag pilitin ang isang tao na manatili kapag inilayo sila ng Diyos sa iyo. Numero 3, kapag ang mga tao ay naging toxic o masama. Sa kasamaang palad, hindi natin nakikilala ang mga masasamang tao sa ating buhay dahil wala tayong dapat makita sa kabila ng mga nakangiting mukha na dala nila sa buong araw. Gayunpaman, nakikita ng Diyos ang hindi mo nakikita. Maaaring hindi mo nakikita ang masamang intensyon ng iyong kaibigan sa dibdib, ngunit nakita ito ng Diyos. At sa kanyang perpektong karunungan, gagawa siya ng isang paraan ng pagtakas para sa iyo sa pamamagitan ng paghihiwalay sa iyo mula sa mapanganib na kaibigan. Kadalasan, maaaring hindi ka okay sa ganitong kaayusan, dahil ang alam mo lang tungkol sa taong ito ay siya ang iyong napakabuting kaibigan na matagal nang sumusuporta. Bakit may dapat mangibabaw sa inyong dalawa? Iyan ang itatanong mo sa Diyos dahil hindi mo nakita kung saan kanya iniligtas. Minsan, maaaring piliin ng Diyos na ilantad ang mga ito bago alisin ang mga ito sa iyong paraan, habang sa ibang pagkakataon, maaaring hindi mo alam kung bakit. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa paghatol ng Diyos at hayaan sila. Alam mo ba na kung minsan ay maaari mong malaman na ikaw ay nasa isang nakakalason na relasyon, ngunit hindi mo alam kung paano lalabas? Ang mga anak ni Israel ay nasa ilalim ng pagpapahirap ng kanilang mga tagapagpagawa sa Ehipto, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Kinailangan nilang tiisin ang sakit ng hirap na iyon hanggang sa humingi sila ng tulong sa Diyos, at dininig sila ng Diyos at tinulungan sila. Sa ganoong sitwasyon, ang paghihiwalay ay dapat maging dahilan para magsaya at magpasalamat sa Diyos sa pagligtas sa iyo mula sa taong naging dahilan ng iyong mga suliranin. Ang emosyonal na attachment ay may posibilidad din na pigilan ang ating mga mata na makita ang toxicity sa mga tao lalo na sa mga romantikong relasyon. Malinaw mong makikita na ang taong ito ay hindi ang tamang tao para sa iyo dahil sa ilang mga nakakalason na katangiang ipinapakita nila. Hindi ka nila tinatrato ng maayos o ang sinuman sa paligid mo. Palagi kang tensed kapag kasama mo sila dahil maaaring nakakagawa ka ng pagkakasala sa pamamagitan ng pakikipag-usap o pananahimik. Abuso sila. Hindi ka nila ginagalang. Hindi sila nagdaragdag ng halaga sa iyong buhay, ngunit sa ilang kadahilanan, nananatili kang nabighani sa kanila dahil sa iyong emosyonal na kalakip.
Iyan ay isang kakilakilabot na kalagayan ng pagiging nasa isang sulti sa iyong kaaway. Sa puntong iyon, walang ibang makapagliligtas sa iyo maliban sa Diyos. Dahil alam kong maraming tao ang nagpayo sa iyo tungkol sa relasyong iyon, ngunit tumanggi kang huminto. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang awa, ay hahakbang upang iligtas ka. Maaari ka ring pahintulutan ng Diyos na dumaan sa isang nakakalason na relasyon sa isang tao, dahil sa iyong katigasan ng ulo at kawalan ng pakiramdam sa mga senyales at tagubilin. Maraming tao ang nasa masamang pag-aasawa ngayon, hindi dahil sa walang babala, kundi dahil nagpasya silang huwag pansinin ang mga ito. Sinunod nila ang kanilang mga damdamin at dinala sila sa isang maling pag-aasawa tulad ng isang tupang dinadala sa patayan. Iginagalang ng Diyos ang iyong kagustuhan sa sarili, at kahit na siya ay nakakaalam ng mga iniisip at layunin ng tao at alam kung ang isang relasyon ay malusog para sa iyo, hindi kanya pipilitin sa iyong sariling kalooban. Kaya naman napakahalaga na manatiling malapit sa Diyos sa mga panalangin at magkaroon ng pagbabago sa iyong isip araw-araw sa pamamagitan ng salita ng Diyos, upang maging sensitibo ka sa mga tagubilin at hindi mabiktima ng masama at nakakalason na relasyon. Numero 4, kapag nagsimula kang umasa sa mga tao sa halip na sa Diyos. Kapag napagpasyahan mong idolo ang ilang tao sa iyong buhay at itinuturing mo silang higit sa Diyos, hindi siya magdadalawang isip na alisin sila sa iyong buhay. Ang ating Diyos ay naninibugho, at higit sa lahat, hindi niya gustong ibahagi ang kanyang espasyo sa sinuman. Kaya alis sila o alis siya. Alam kong hindi mo gustong malagay sa alanganin ang iyong kapalaran sa pamamagitan ng pagbibigay sa tao ng lugar ng Diyos sa iyong buhay, at maaaring hindi mo namamalayan na masyado kang umaasa sa isang tao. Kaya bibigyan kita ng ilang tip kung paano malalaman na nagsisimula kang umasa ng sobra sa isang lalaki. Ang unang senyales na nagsisimula kang masyadong umasa sa isang tao ay kapag kailangan mong sabihin sa kanila ang bawat mabuti o masamang bagay na nangyayari sa iyo bago ang sinuman, kasama ang Diyos. Minsan maaari kang malungkot dahil sa isang hindi kasiyasyang pangyayari, ngunit huwag kailanman magtapat sa isang tao bago ka magtiwala sa Diyos. Laging matalino na kausapin muna ito sa Diyos. Kahit na nakatanggap ka ng magandang balita o nasasabik tungkol sa isang bagay, ang unang bagay na dapat man lang lumabas sa iyong bibig ay, "Salamat, Jesus." Huwag basta-basta kunin ang iyong telepono, tawagan ang sinuman para sabihin sa kanila ang mabuting balita bago magpasalamat sa Diyos. Hindi mahalaga kung sila ang iyong asawa, nararapat sa Diyos ang unang lugar sa bawat aspeto ng iyong buhay. Huwag magmadaling ibahagi ang iyong sakit o kagalakan sa isang lalaki kapag hindi mo pa nasasabi sa Diyos ang tungkol dito. Ang ikalawang palatandaan na masyado kang umaasa sa tao ay kapag pinili mong sundin ang kanilang payo sa utos ng Diyos. Ang senyales na ito ay karaniwan sa mga taong nararamdaman na napakabagal ng Diyos na tumugon sa kanilang mga kahilingan. Ang mga tagubilin ng Diyos ay ang pundasyon kung saan ginagawa natin ang lahat ng ating mga desisyon. Ngunit pagkatapos ay mayroon kang taong ito na iyong pinakikinggan na hindi isinasaalang-alang ang gawain ng Diyos. Ipinagbabawal ng Diyos ang pagnanakaw, ngunit hinihikayat ka ng taong ito na gawin ito kapag mayroon kang pagkakataon. Unti-unti kang lumilihis sa landas ng Diyos dahil sa masamang impluensya, at hindi babantayan ka ng Diyos na mapahamak. Ililigtas ka niya mula sa gayong impluensya sa pamamagitan ng pag-alis sa taong iyon sa iyong buhay. Ang pangatlong paraan upang malaman na ginagawa mong idolo mo ang isang tao ay kapag madali mong ikompromiso ang iyong pananampalataya para mapasaya sila. Kapag maaari kang magsinungaling upang mapawalang bisa sa opisina para magawa mo ang kanilang mga gawain o makadalo sa kanilang pagpupulong, hindi ka man lang kusang loob na kumuha ng pahintulot mula sa trabaho para dumalo sa isang pag-aaral sa Biblia. Ang taong ito ay maaaring magpawalang bisa sa lahat ng iyong mga pangako at pagtatalaga sa Diyos dahil sa kanilang makasariling ambisyon. Unti-unti na silang nagiging idolo mo. Hindi na pagtanto ni Samson na binibigyan niya ng mataas na kamay si Delilah at ginagawa siyang kanyang idolo. Siya ay walang pag-isip na sinunod ang tusong kahilingan ni Delilah sa kapinsalaan ng mga tagubili ng Diyos, at ang wakas ay nakapipinsala.
Anuman ang posisyon at otoridad ng isang tao, dapat mong matanto na ang Diyos ay mas dakila pa rin kaysa sa kanila. Palaging piliin na sundin ang Diyos anuman ang kalagayan. Maaaring hindi palaging tao ang idolo na ito, ngunit maaari rin itong isang bagay, pinagmumulan ng kabuhayan, ang iyong trabaho o negosyo. Maaaring ito ay isang lugar, isang pamumuhay, o anumang iba pang bagay na kumukuha ng iyong pagtuon mula sa Diyos. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi natin mabisang mapagsilbihan ang Diyos ay ang pagkakaroon ng napakaraming distractions, mga tao, bagay, at lugar na kumukuha ng ating atensyon mula sa Kanya. Masyado kang nagiging attached sa ilan sa mga bagay na ito na naniniwala kang walang kahulugan ang iyong buhay kung wala ang mga ito. Maaari kang magsinungaling sa trabaho para makuha ang pabor ng iyong boss, at hindi mo man lang laktawan ang isang business deal para magkaroon ng kaunting oras sa Diyos. Kapag mahina ka, kinukuha mo ang iyong lakas at tulong sa ibang tao bukod sa Diyos. Iyon ay senyales na iniidolo mo ang gayong tao, negosyo, o trabaho. At ang paraan ng Diyos sa pagwawasto sa pagkakamaling iyon ay sa pamamagitan ng paglayo sa iyo mula sa kanila. Isang halimbawa sa Biblia ng isang taong nag-aakalang ang kanyang tagumpay at tagumpay ay nakasalalay sa bilang ng mga tao sa kanyang tabi ay si Gideon. Sinabi ng Diyos kay Gideon sa Hukom 7:2, sinabi ng Panginoon kay Gideon, masyado kang marami para ibigay ko ang Midian sa kanilang mga kamay, upang hindi ipagmalaki ng Israel laban sa akin na nailigtas siya ng kanyang lakas. Naisip ni Gideon na ang kanyang tagumpay laban sa mga Midianita ay nakadepende sa bilang ng mga sundalong nakuha niya sa digmaan. Ngunit hindi gumawa ang Diyos sa maraming tao. Hindi niya nilayon na bigyan ng kaluwalhasyan ang sinumang tao o bigyan ka ng anumang dahilan upang isipin na ito ay dahil sa isang taong nagtagumpay ka. Huwag mong pigilan ang himala ng Diyos dahil sa sobrang pagdepende mo sa tao. Kung inaalis sila ng Diyos, hayaan silang umalis. Sinasanay ng Diyos ang mga tao at hinahayaan silang gumawa ng iba pang mga takdang aralin upang ikaw ay manalig sa Kanya. Minsan ang Diyos mismo ang naghatid sa mga taong iyon sa iyong paraan, ngunit habang nakikita niya na ang mga taong iyon ay matulungin sa iyo, nais niyang malaman kung mayroon kang sapat na pananampalataya upang magtiwala sa Kanya para sa higit na gayong pabor sa pamamagitan ng pag-alis sa kanila. Kung hindi ka sensitibo sa espiritu, maaari kang maniwala na inaalis ng dyablo ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Ngunit inilayo sila ng Diyos sa iyo para makita niya kung gaano ka nagtitiwala sa Kanya. Ibinigay niya si Isaac kay Abraham at hiniling pa rin ni Abraham na ialay si Isaac sa kanya. Iyon ay hindi dahil hindi niya sinadya na bigyan si Abraham ng isang anak, ngunit dahil gusto niyang malaman kung sapat ang tiwala ni Abraham sa kanya upang malaman na maaari niyang bigyan siya ng isa pang Isaac. Huwag masyadong attached sa kahit ano o kahit sino. Hayaan ang iyong pagtutok sa Diyos lamang. Ilagay ang iyong pagtitiwala sa Kanya lamang, at masisiyahan ka sa habambuhay na pagpapala at kapayapaan. Number 5. Kapag pinoprotektahan ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggi. Sinabi ng Biblia sa awit 118, 22-23, ang batong itinakwil ng mga nagtayo ng bahay ay naging batong pang-ibabaw. Ginawa ito ng Panginoon at ito ay kamangha-mangha sa ating mga mata. Ang banal na kasulatan ay nagsasalita tungkol kay Jesus na tinanggihan ng mga Hudyo bilang kanilang tagapagligtas at kalaunan ay naging punong batong panulok, ang hindi magagawa ng sinuman kung wala, ang tagapagligtas ng sansinukob at ang hari ng langit at lupa. Paano siya makakarating sa gayong lugar ng karangalan at karilagan ng hindi napahiya at tinatanggihan kung ano siya? Ang mas kamangha-manghang katotohanan ay ang Diyos mismo ang nag-orkestra sa pagtanggi na iyon upang matupad ang layuning iyon para sa kanyang buhay. Ano ang nararamdaman mo kapag ang mga tao ay umalis sa iyong buhay nang walang anumang tiyak na dahilan, ngunit sa isang manipis na dahilan o iba pa? Maaaring magtaka ka kung bakit dapat silang kumilos ng ganoon pagkatapos ng lahat ng nagawa mo para sa kanila. Maaaring marami kang isinakripisyo upang mapabuti ang kanilang buhay, nanatili sa piling nila sa kanilang mga pagsubok, at naging mapagkukunan ng tulong, ngunit bigla silang huminto sa pag-abot.
May mga naglalakbay at wala nang pakialam. Ni hindi man lang nila sinuklian ang kahit anong kabaitan na ipinakita mo sa kanila. Ngayon, tinatrato kanila na parang basura. Huwag kang mag-alala, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay malapit ng maging punong bato sa panulo. Tinanggihan kanila para maging mas marami ka. Kung tinanggap lamang ng mga Hudyo si Jesus bilang kanilang hari at Mesyas, ang ebanghelyong ito ng kaligtasan ay maaaring hindi nakarating sa buong mundo. May plano ang Diyos na ipagkasundo ang buong sangkatauhan sa kanyang sarili, kaya't naisakatuparan niya ang planong iyon sa pamamagitan ng pagpayag sa mga Hudyo na tanggihan si Jesus, hindi dahil sa hindi maliligtas ang mga Hudyo, kundi para ang lahat ng lahi ay makibahagi sa pagpapalang iyon. Ang gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay ay higit pa sa taong hindi nakikita ang iyong halaga. Huwag kang mag-alala. Kapag sinimulan kang gamitin ng Diyos para hawakan ang buhay ng ibang tao, positibong nakakaapekto sa kanila at lumikha ng mga kanais-nais na pagbabago. Ang mga nang iwan sa iyo ay magsisimulang tumakbo pabalik sa iyo dahil nakita nila ang iyong halaga. Handa silang panatilihin ka sa kanilang kumpanya sa anumang haba. Huwag matakot sa pagtanggi. Ito ay paraan ng Diyos para protektahan ka mula sa maling tao at tulungan kang maapektuhan ang mas maraming buhay. Number 6, may ibang plano ang Diyos para sa mga taong inaalis niya. Kadalasan kapag inihiwalay ka ng Diyos sa isang tao, hindi dahil sa toxic sila, nagbabago ang panahon mo, o masyado kang umaasa sa kanila, at ngunit dahil may ibang plano ang Diyos para sa kanila na hindi ka kasama. Ang lahat ay hindi tungkol sa iyo. Maaari mo ring pinipigilan silang pumasok sa kanilang panahon o paghihigpit sa antas ng kanilang pamumunga at kailangan mong maputol mula sa kanilang buhay. Ilagay ang iyong sarili sa kalagayan ni Jethro, ang biyenan ni Moises. May dahilan siya para isipin na hindi patas ang pag-iwan sa kanya ni Moses pagkatapos ng 40 taon na magkasama. Ngunit may iba pang plano ang Diyos para kay Moises. Kung tungkol sa Diyos, natapos na ang panahon ni Moises sa bahay ni Jethro, at kailangan niyang pumasok sa kanyang susunod na yugto. Hindi mahalaga kung anong kumpanya at relasyon ang ibinahagi nila, kailangan ni Moses na umalis dahil ang Diyos ay gumagawa sa kanya upang mapabuti. Pakinggan ang tugon ni Jethro nang sabihin sa kanya ni Moises na aalis siya sa Eksodo, 4:18. Pagkatapos ay bumalik si Moises kay Jethro, na kanyang biyenan, at sinabi, "Pahintulutan akong bumalik sa aking mga tao sa Ehipto upang tingnan kung may nabubuhay pa sa kanila." Sinabi ni Jethro, "Humayo ka at batiin kita." Ang tugon na ito ay maaaring mukhang napakahirap para sa iyo na bigkasin bilang isang Kristiyano kung ikaw ay namuhunan at nagsakripisyo ng labis para sa taong iyon. Hindi kinaladkad ni Jethro si Moses sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya kung paano niya siya kinuha noong siya ay walang tao, binigyan siya ng asawa, ginawa siyang busog, at binigyan siya ng trabaho at pinagmumulan ng kabuhayan. Naunawaan niya na nagbabago ang panahon at isinugo ng Diyos si Moises para sa isang mas mahusay na atas. Ang kwentong ito ay dapat magturo sa iyo kung mayroon kang mga taong nasa ilalim ng iyong otoridad. Hindi isang krimen kung ang isang lingkod na nakatuon sa kanyang trabaho habang nasa ilalim mo ay pipiliing pumunta. Huwag mong iparamdam sa kanila na parang isang ingrate o maling pigilan sila sa pagkukunwari na hindi ka pinangungunahan ng Diyos na palayain sila, kaya humarang sa kanilang daan patungo sa plano ng Diyos para sa kanilang buhay. Ipanalangin mo sila, palayain sila, at hayaan silang umalis ng payapa. Isaalang-alang na isang pribilehiyo na palakihin, sanayin, at alagaan sila upang maging sino man sila. Ang Diyos ay may layunin para sa kanilang buhay tulad ng Siya ay may layunin para sa kanila at dapat din nilang tuparin ang kanilang layunin. Numero 7, nais ng Diyos na magdala ng iba. Maaaring kunin ng Diyos ang isang taong matulungin sa iyo dahil lang sa gusto niyang magdala ng ibang tao na mas magaling sa kanila sa lahat ng paraan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo sa Juan 16:7, "Ngunit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, para sa inyong ikabubuti na ako'y aalis. Maliban na ako'y umalis, ang tagapayo ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya ay aking susuguin sa inyo.
Ang tagapayo na tinutukoy ni Jesus dito ay ang Espiritu Santo. Tulad ng pagmamahal ng mga disipulo sa kanilang guro, kailangan pa rin niyang umalis upang ang banal na Espiritu ay dumating. Sigurado akong nagprotesta sila laban dito. Maaaring sinabi ng mga disipulo kay Jesus na hindi nila kailangan ang banal na Espiritu dahil wala silang nakitang mas hihigit pa sa kanilang guro noon. Ngunit alam ni Jesus kung ano ang pinakamabuti para sa kanila. Hindi ito tungkol sa kung ano ang gusto mo o kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa isang tao, ngunit kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, at tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Huwag kang mawalan ng moral kapag kinuha ng Diyos ang isang taong napaka-espesyal sa iyong buhay. Ang Diyos ay nagbibigay ng puwang para sa isang bagay na mas mabuting ikabubuti mo. Unawain na ang ilang mga tao ay sinadya upang manatili sa iyo para sa isang sandali, habang ang iba ay naroroon habang buhay. Ang presensya ni Jesus sa mga disipulo ay temporal, ngunit ang banal na Espiritu ay mananatili sa kanila magpakailanman. Huwag kumapit sa isang temporal na relasyon sa kapinsalaan ng isang bagay na permanente. Huwag masyadong attached sa sinuman sa buhay. Kung tinanggihan ng Diyos si Saul, nangangahulugan ito na may isang David sa daan. Hindi na kailangang umiyak tulad ng ginawa ni Samuel nang mabigo si Saul. Huwag umatras o mag-relax sa iyong takdang aralin sa buhay dahil may nang iwan sa iyo, ngunit magpatuloy sa mas mataas na antas. Kung gusto ng Diyos na umalis sila, hayaan mo sila para ito sa iyong kapakinabangan. Nagtitiwala ako na ang 7 pangunahing dahilan kung bakit inalis ng Diyos ang mga tao sa iyong buhay ay tiyak na nagbukas ng iyong mga mata sa kung gaano kahalaga ang mga relasyon sa Diyos at kung gaano siya nakatuon sa paglayo sa iyo mula sa mga mali at ilakip ka sa mga tama. Nais kong maging isang maliit na mapanindim mo ngayon. Isipin ang lahat ng pagkakataong iniligtas ka ng Diyos mula sa mga maling samahan at lahat ng kamangha-manghang tao na dinala niya sa iyong buhay at pasalamatan siya sa kanyang tulong na iyong tinamasa. Higit pa rito, tandaan ang sinabi ng Biblia sa 1 Korinto 15:33, huwag kayong padaya, ang masamang kasama ay sumisira ng mabuting ugali. Ang iyong asosasyon ay tumutukoy sa iyong acceleration at asimilasyon sa buhay. Hindi ka makakasama sa mga maling tao at magiging maayos ang iyong kalalabasan. Huwag maging matigas ang ulo kapag pinangungunahan ka ng Diyos para mawala ang isang relasyon. Siya ang mas nakakaalam kaysa sa iyo at ginagawa niya ito para sa iyong ikabubuti. Manatiling sensitibo sa tinig ng kanyang direksyon, hindi mo ito makaligtaan. Sa wakas, ang banal na Espiritu ang tanging tao na dapat mong tiyakin na hindi masisira ang iyong relasyon. Siya ang kinatawa ni Jesus sa lupa at ang tinig ng Diyos na nagtuturo, umaaliw, nagtuturo at gumagabay sa iyo sa lahat ng iyong ginagawa. Ang isang paraan na malalaman mo kung inaalis ng Diyos ang isang tao sa iyong buhay ay kapag sila ay pumapasok sa pagitan ng iyong relasyon sa banal na Espiritu. Iyon ay isang senyales na hindi sila dapat sa iyong buhay sa unang lugar. Unahin ang iyong relasyon sa Diyos higit sa lahat, at makikita mo ang tagumpay sa bawat iba pang aspeto ng iyong buhay. Sa pangalan ni Jesus, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, dinadakila ko ang iyong banal na pangalan, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat sa aking papuri. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Awa, pananampalataya, katapatan, kabaitan, at lahat ng ikaw sa akin. Salamat sa regalo ng buhay at pribilehiyong makita ang isang bagong araw, na nakakaapekto sa aking mundo sa mabuting kalusugan at sigla. Ang iyong mabubuting gawa ay napakarami upang banggitin. Gusto kong magpasalamat sa iyo, Ama. Ako ay nagpapasalamat magpakailanman. Mahal na mahabaging Ama, buong pagpapakumbaba kong ipinagtatapat na ako ay makasalanan. Nagsusumamo ako sa iyong awa. Sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng iyong anak, si Hesukristo, hinihiling ko na linisin mo ako mula sa lahat ng kalikuan at muling pagalingin. Panginoon, natatanggap ko ang biyaya upang talunin ang kasalanan at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Pinapasailalim ko ang aking katawan sa kontrol ng Espiritu, at hindi aktibo ang bawat kapangyarihan ng laman sa akin.
Sa pangalan ni Jesus, iniuutos at ipinahahayag ko ngayon na ako ang katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako ay walang kapintasan, at ang dyablo ay walang anumang bagay sa akin. Sa pangalan ni Jesus, mahal na banal na Ama, hinihiling ko ngayon na putulin mo ang anumang relasyon na hindi nagbibigay ng halaga sa aking buhay. Kung sino man ang umaatras sa akin sa pagpasok sa aking bagong season, alisin mo sila para maranasan ko ang bagong antas na pinapasok mo ako. Anumang sanga sa akin na hindi nagbubunga, anumang kaibigan, pamilya, o kasama na naging tabing na tumatakip sa aking potensyal, alisin mo sila at ipakilala sa akin ang aking mga posibilidad kay Kristo Jesus. Tinatanggal ko ang aking sarili sa bawat komportable, ngunit hindi kapaki-pakinabang na relasyon. Sa pangalan ni Jesus, tapat na Ama, hinihiling ko na iligtas mo ako mula sa kuta ng mga nakakalason na relasyon. Alisin ang anumang pisikal at emosyonal na taskmaster sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang mga kamay. Tumanggi akong matali sa anumang relasyong nakakasira ng tadhana pagkatapos ng aking buhay. Panginoon, iligtas mo ako sa pamamagitan ng iyong awa. Ngayon, idinadalangin ko sa iyo na ilantad ang sinumang masamang tao sa aking lupon na nagpapanggap na mabuti. Dalangin kong hindi ako mabiktima ng kanilang pakana. Bigyan mo ako ng diwa ng pag-unawa upang ibahin ang mga may dalisay na intensyon sa mga may lihim na motibo. Sa pangalan ni Jesus, Panginoong Diyos, dalangin ko na palibutan mo ako ng kalidad at matibay na relasyon sa yugtong ito ng aking buhay. Sino man ang iyong inihanda upang maging matulungin sa akin sa panahong ito, hayaan silang hanapin ako mula sa hilaga, timog, silangan, at kanluran. Magkaroon ng mahimalang at estratehikong koneksyon upang matupad ang iyong mga plano at layunin para sa aking buhay. Kung paanong si Jesus ay nakasumpong ng pabor sa harap ng Diyos at ng mga tao, ako ay nag-uutos at nagpapahayag ng pabor sa aking buhay. Ang mga hari ay darating sa ningning ng aking liwanag. Hindi ako magkukulang ng tulong sa tuwing kailangan ko. Hindi ako magkukulang sa kaloob ng mga tao, mga lalaking tutulong sa akin na umunlad sa kaalaman tungkol sa Diyos, mga lalaking tutulong sa akin na umunlad sa buhay at tadhana, mga lalaking maglalabas ng pinakamahusay sa akin, mga lalaking magiging panangga at panakip, mga lalaking handang sumubok ng karagdagang milya upang makita kong tinutupad ang inyong banal na tawag sa aking buhay. Dalhin mo sila sa aking daan ngayon sa pangalan ni Jesus. Salamat, mahal na banal na Ama. Nagtitiwala ako na dininig at sinagot mo ang aking mga panalangin. Sapagkat sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin. Amen. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. I like, I comment, at I share sa iyong mga mahal sa buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at manatiling konektado para sa higit pang mga video na nagbabago ng buhay. Pagpalain ka ng Diyos.